Isipin mo, 6 na dekada mo nang nagtatrabaho, 68 years old ka na, janitor ka sa isang malaking mall sa Metro Manila, 20 years ka nang nandyan, araw-araw mop at walis, linisin ang sahig, linisin ang banyo, walang reklamo, masaya ka sa trabaho mo kahit mahirap. Kasi honest living yan, dignified work yan. Pero isang araw, habang naglilinis ka ng sahig sa third floor luxury section, may grupo ng mayayamang teenagers, mga anak ng mga executives, naka-branded lahat, naka-gadgets. At habang dumadaan sila, tinulak ka ng isa, nadulas ka, nahulog ang mop mo, at tumawa silang lahat. At sinabi pa ng isa, malakas para marinig ng ibang tao, janitor lang naman yan. Draper lang naman ang anak niyan, wala namang future yan. At ang sakit nun, hindi dahil sa insulto sa'yo, kundi dahil sa insulto sa anak mo. Kasi ang anak mo, ang tanging anak mo, ay hindi Draper, kundi si Michael Santos, 37 taong gulang, CEO ng Santos Retail Corporation, ang kumpanya na nag-own ng exact mall na ito, ang buong chain ng mall sa buong Pilipinas, net worth 3 billion pesos, pero walang nakakaalam kasi simple lang kayo, hindi nagyayabang, at dahil sa insulto na yon, nag-decide ka, tatawagin mo ang anak mo at ipapakita mo sa mga batang yon kung sino talaga kayo, pero ang anak mo may ibang plano, hindi lang sila papagalitan, tutulungan din sila na matuto ng lesson na hindi nila kailanman makakalimutan. Kaya bago tayo magsimula, tanong ko sa inyo, nakaranas na ba kayong minaliit dahil sa trabaho ninyo, dahil sa estado ninyo sa buhay? At kung kayo ay may anak na successful, proud ba kayo kahit simpleng trabaho lang ang sa inyo? I-comment ninyo. Kasi ito ang kwento ni Mang Tonyo, ang janitor na may bilyonaryong anak, at ang teenagers na nag-regret sa ginawa nila. Si Mang Tonyo Santos, 68 years old, janitor sa Mega Mall Manila, 20 years na siya doon. Nagsimula siya noong 2004, 50 years old na siya noon. Kasi dati, construction worker siya, pero dahil sa edad, hirap na sa mabibigat na trabaho, kaya nag-shift siya sa janitorial services at okay lang sa kanya, sweldo niya 25,000 pesos per month ngayon. Mas mababa kaysa construction, pero stable, may benefits at may dignidad. Kasi para kay Mang Tonyo, ang trabaho, kahit ano pa yan, basta honest, ay may dignidad at proud siya. Proud na janitor siya, proud na nag-aalaga siya ng mall na ginagamit ng milyon-milyong tao. At ang anak niya, si Michael, nag-aral sa public school, pero scholar, full scholarship sa Ateneo de Manila University. Nag-graduate ng business management, magna cum laude, nag-work sa ibang kumpanya, nag-ipon, nag-invest, at eventually, nag-build ng sariling retail business. At dahil sa talino, sa sipag, sa strategy, lumaki ang negosyo. From 1 store to 10 stores to 100 stores, hanggang sa bumili siya ng shares ng Mega Mall chain, became majority owner, became CEO, at ngayon, billionaire na siya. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na yan, ang relationship niya sa tatay niya, hindi nagbago. Every week, bumibisita siya, nagdadala ng groceries, nag-aayuda, at hindi niya ipinipilit sa tatay niya na mag-retire kasi alam niya, masaya ang tatay niya sa trabaho. At respeto niya yon, pero ang hindi alam ng maraming tao sa mall, ang simple janitor na nakikita nila araw-araw, ay tatay ng CEO nila, at ang CEO hindi nagpapaalam sa staff. Kasi ayaw niya ng special treatment para sa tatay niya, gusto niya na tratuhin ang tatay niya normally, pero may boundaries, at kapag may lumalampas sa boundaries na yon, nag-i-intervene ang anak. October 25, 2024, Friday afternoon, 4 p.m., third floor ng Mega Mall Manila, luxury retail section, mga branded stores, Gucci, Louis Vuitton, Prada, at doon naglilinisan si Mang Tonyo, nagmop ng sahig kasi maraming customers, maraming footprints, at habang naglilinisan siya, may grupo ng 5 teenagers, aged 17 to 19, lahat naka-designer clothes, naka-Apple Watch, naka-AirPods, mga anak ng executives at businessmen, at dumaan sila at nakita nila si Mang Tonyo. At sa halip na umiwas o magpaumanhin dahil nadaanan nila ang newly mopped floor, sinabi ng isa sa kanila, si Tristan Cruz, 18 years old, anak ng real estate developer. Excuse me, Lolo, lilitaw yan. Mas mabuti pang mag-retire ka na, matanda ka na eh. At natawa ang grupo, at sinabi ni Mang Tonyo, polite, okay lang po ma'am sir, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. At sinabi ng isa pang babae sa grupo, si Amanda Lim, 19, anak ng banker. Trabaho? Janitor? Di ba nakakahiya yan? Lalo na sa edad mo, dapat nasa bahay ka na, nakakapagpahinga. At ngumiti lang si Mang Tonyo, hindi sumagot,
kasi sanay na siya sa ganyang comments. Pero ang sumunod na nangyari, sobra na. Dahil nang maglalakad palayo ang grupo, biglang sinipa ni Tristan ang mop bucket ni Mang Tonyo. Bumagsak ang tubig, nadulas si Mang Tonyo, muntik mahulog, nahawakan lang niya ang railing, at tumawa ang buong grupo, malakas. At sinabi pa ni Tristan, para marinig ng ibang shoppers na dumadaan, janitor lang naman yan, driver lang naman siguro ang anak niyan, wala namang future yang mga yan. At umalis sila, nag-high five pa, at naiwan si Mang Tonyo. Basang-basa ang uniform, nanginginig sa galit, pero hindi sa insulto sa kanya, kundi sa insulto sa anak niya. At doon nag-decide siya, kukunin niya ang phone niya, at tatawagan niya ang anak niya, at sasabihin niya ang nangyari. Pagkatapos ng shift niya, 6 p.m., umuwi si Mang Tonyo sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City, hindi sa condo na binigay ng anak niya, kundi sa dating apartment niya, kasi ayaw niya mag-adjust, komportable na siya doon. At pagdating niya, linisan niya ang sarili, kumain, at after dinner, kinuha niya ang phone niya, tinawagan ang anak niya, at sumagot si Michael kaagad, "Dad, kumain ka na?" Ano sinabi ni Mang Tonyo, tahimik pero may hint ng lungkot, "Michael anak, may nangyari kanina sa mall." At nagkwento siya, detail by detail, ang teenagers, ang insulto, ang sinipa na bucket, ang nadulas siya, at ang pinakamasakit, ang sinabi tungkol sa anak niya. Driver lang naman siguro ang anak niyan. At habang nagsasalita si Mang Tonyo, nakikinig si Michael, walang interruption. Pero sa loob niya, nagiinit ang dugo, kasi ang rule niya sa lahat ng stores at malls niya, treat all staff with respect, walang discrimination, walang bullying. At ngayon, nalaman niya na ang sariling tatay niya, sa sariling mall niya, ay naging biktima ng discrimination. At pagkatapos ng kwento, sinabi ni Michael, calm pero may galit sa boses, "Dad, okay lang ka ba? Nasugatan ka ba?" At sinabi ni Mang Tonyo, "Okay lang ako anak pero gusto ko lang malaman mo kasi nakakahiya sa'yo, kasi insulto nila sa'yo." At sinabi ni Michael, "Dad, huwag kang mag-alala, aayusin ko ito. Pero Dad, tanong ko, gusto mo bang malaman nila kung sino ako, kung sino ka, o gusto mo na turuan lang sila ng lesson without revealing?" At nag-isip si Mang Tonyo at sinabi niya, "Anak, gusto ko lang na matuto sila, hindi kailangan ipagmalaki na anak kita, kasi hindi naman tayo nagyayabang. Pero gusto ko lang na maging lesson ito sa kanila, na huwag nila insultuhin ang kahit sino based sa trabaho." At sinabi ni Michael, "Okay Dad, gagawin ko yan, may plano ako." Kinabukasan, October 26, Saturday 8 a.m., tumawag si Michael sa kanyang head of security ng mall, at sinabi niya, "I need the CCTV footage from 3rd floor, luxury section, yesterday, 4 p.m. At i-identify mo ang grupo ng teenagers na nandoon. Kunin mo ang names nila from their credit card transactions sa stores at alamin kung sino ang parents nila." At after 2 hours, nag-report ang security head, "Sir, we have the footage. We identified 5 individuals. At nakilala na namin ang parents nila based sa family credit cards. Si Tristan Cruz, son of Ricardo Cruz, real estate developer. Si Amanda Lim, daughter of George Lim, bank executive. At yung tatlo, anak din ng executives ng ibang companies." At sinabi ni Michael, "Good, set up a meeting, invite all the parents, Monday morning, 9 a.m., sa main conference room ng mall, sabihin mo mandatory meeting regarding their children's behavior. Huwag mong sabihin ang details, at sabihin mo mandatory attendance kung hindi sila dadalo, i-ban ang kanilang credit cards sa lahat ng stores sa chain at nag-comply ang security head at nag-send ng formal invitations at lahat ng parents dahil sa seryoso ng tone ng invitation, nag-confirm na dadalo. Pero hindi nila alam kung bakit at nag-prepare si Michael, kinuha niya ang CCTV footage, gumawa ng presentation at nag-isip kung paano niya i-deliver ang lesson without being too harsh. Kasi ang goal niya, hindi lang punishment, kundi education, transformation. At dahil doon, gumawa siya ng comprehensive plan. Nakasama ang parents, ang teenagers, at ang community service component. At syempre, invite niya ang tatay niya na maging present. Pero hindi bilang victim, kundi bilang symbol ng dignidad ng working class. October 28, Monday, 9 a.m., Mega Mall Manila Main Conference Room. Dumating ang 5 pang parents, lahat naka-business attire, confused kung bakit sila nandoon.
At kasama nila ang kanilang mga anak, ang 5 teenagers, at pagpasok nila sa conference room, nakita nila si Michael Santos, nakasuit, nakatie, CEO presence. At sa gilid, nakaupo si Mang Tonyo, nakasimple polo shirt. At nang makita ng teenagers si Mang Tonyo, nagpanik sila. Naalala nila ang janitor na kinutiya nila, pero hindi pa nila na-connect kung bakit nandoon siya. At nagsimula si Michael. Good morning, thank you for coming. Ang tawag ko sa inyo today ay tungkol sa behavior ng inyong mga anak dito sa mall last Friday, October 25. At para maintindihan ninyo, papanoorin ko sa inyo ang CCTV footage at nag-play ang video, nakita ng lahat, ang pag-insult, ang pagsipa sa bucket, ang pagdulas ni Mang Tonyo, ang pagtawa ng grupo, at ang line na janitor lang naman yan, driver lang naman ang anak niyan. At pagkatapos ng video, tahimik ang lahat. At ang mga parents, namumula sa kahihiyan, at ang teenagers, nagpanic, at sinabi ni Michael, ang mga anak ninyo, in front of other customers, insulted, humiliated, at physically endangered ang isa sa aming staff, ang lalaking ito, at itinuro niya si Mang Tonyo. Ang pangalan niya, Mang Tonyo Santos, 68 years old, 20 years nang nagtatrabaho sa mall na ito, at ang sabi ng anak ninyo, si Tristan, driver lang naman ang anak niyan. Pero ang totoo, at tumayo si Michael, lumapit kay Mang Tonyo. Ito ang tatay ko, ako ang anak niya, at ako, Michael Santos, CEO ng Santos Retail Corporation, ang may-ari ng mall na ito, at ang lahat ng malls sa chain. At ang tatay ko, hindi nag-drive, kundi nag-janitor. Kasi proud siya sa trabaho niya, at proud ako sa kanya, at nag-freeze ang lahat, ang parents, namutla, ang teenagers, umiiyak na, at sinabi ni Michael, ang consequences una ang 5 ninyo banned permanently. From all Santos retail malls nationwide, pangalawa, community service, 100 hours each sa janitorial department para matutunan ninyo ang hirap ng trabaho. Pangatlo, formal apology, written at personal, kay Mang Tonyo at sa lahat ng janitorial staff at kung hindi ninyo gagawin yan, i-file ko ang physical assault charges, may CCTV footage kami, may witnesses kami, at sigurado kayong makakasuhan kayo. 1 week later, nag-start ang community service ng 5 teenagers at ang assignment nila, mag-work kasama ang janitorial team, mag-mop, magwalis, maglinis ng banyo at sa unang araw, nahirapan silang lahat, nag-complain, ang hirap pala nito, ang pagod pala. Pero walang tumatanggap ng reklamo at ang naging supervisor nila, si Mang Tonyo, at sa halip na parusahan sila, tinuruan niya sila, patiently, ganito ang tamang hawak ng mop. Ganito ang tamang paraan ng paglinis at unti-unti, nag-realize ang teenagers, ang trabaho na ito, mahirap, nakakapagod, pero dignified, at ang mga taong gumagawa nito, deserve ng respeto, at after 100 hours, nag-change sila, at nang matapos ang service nila, nag-organize si Michael ng small graduation ceremony, at doon, nag-speech ang 5 teenagers, isa-isa, at si Tristan, na siya ang nagsimula ng lahat. Sinabi niya, Mang Tonyo, sorry po sa lahat ng sinabi ko, sa ginawa ko. Hindi ko po alam noon kung gaano kahirap ang trabaho ninyo at ngayon alam ko na at proud po ako sa inyo at sa lahat ng janitors. Kayo ang tunay na heroes ng malls kasi walang kayo, walang malinis na lugar para sa amin. At umiyak si Mang Tonyo hindi dahil sa apology kundi dahil nakita niya ang pagbabago at mula noon ang 5 teenagers regular na bumibisita sa mall pero ngayon nakikipagkumustahan na sila sa janitorial staff, nagbibigay ng tips, nag-i-invite sa birthday parties nila at naging friends na nila ang mga janitors at ang parents. Nagpasalamat kay Michael kasi nag-transform ang mga anak nila at si Mang Tonyo patuloy pa rin siyang nag-janitor, proud, masaya at ang anak niya patuloy na bisita pero ngayon mas marami nang nakakaalam kung sino talaga siya, ang tatay ng CEO. Pero hindi dahil nagyabang, kundi dahil ipinakita ng anak niya na ang trabaho ng tatay niya dignified, respectable at proud. Yan ang kwento ni Mang Tonyo, ang janitor na pinahiya ng teenagers pero ang anak, bilyonaryong may-ari ng mall at ang lesson dito, 3, una,
Huwag mong insultuhin ang kahit sino based sa trabaho nila kasi hindi mo alam kung sino ang anak nila, kung sino ang connections nila. Pero mas importante, kahit walang connections, deserve pa rin nila ng respeto. Kasi ang trabaho, kahit ano pa yan, basta honest, ay dignified. Pangalawa, ang punishment, hindi enough. Kailangan din ng education. Si Michael, hindi lang pinarusahan ng teenagers. Tinuruan din niya sila, pina-experience niya sa kanila ang hirap ng trabaho. At dahil doon, nag-transform sila. Yan ang tunay na justice. Pangatlo, ang pride ng magulang. Hindi nakasalalay sa sweldo mo, sa posisyon mo, kundi sa integrity mo, sa sipag mo, sa pagmamahal mo sa trabaho mo. Si Mang Tonyo, janitor, pero proud ang anak niya sa kanya at proud siya sa sarili niya. At yan ang tunay na yaman, ang dignidad, hindi ang pera. Kaya sa lahat ng nanonood nito, lalo na sa mga working class, sa mga janitors, sa mga utility workers, sa mga security guards, tandaan, ang trabaho ninyo, mahalaga, honorable, at deserve ninyo ng respeto mula sa lahat. Mag-subscribe para sa more stories. I-comment kung nakaranas kayo ng discrimination dahil sa trabaho ninyo at i-share ito sa mga taong kailangan ng reminder na ang respeto hindi based sa trabaho, kundi sa pagkatao. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, tandaan, huwag mong insultuhin ang janitor, baka anak pala ay bilyonaryo.